Mga ka-sports, kapag kompleto ang Gilas, ibang level talaga. At ito na nga, mismong kalaban natin ang umamin, mas malakas ang Pilipinas kapag andyan si Kai Sotto. Kung trip mo po ang ganitong content, follow at pa-subscribe na din. Tara po, simulan na natin. Mga ka-sports, ayon kay Team Cone at maging sa coach ng New Zealand National Basketball Team na si Jude Flabel, kung naglaro daw si Kai Sotto noong second window, posibleng iba po ang naging resulta. Ibig sabihin may chance na natalo nila tayo pero hindi nangyari dahil po wala si Kai. Ganito po kalaki ang kanyang impact. So ngayon mga ka-sports, lumakas ang Asian basketball. Habang lumalakas ang Gilas, lumalakas din po ang Asia. Si Coach Jude Flabel, papunta na po siya sa Japan B-League bilang head coach. Patunay na mas malaki na ang kanyang sahod, mas mataas ang competition, mas global na ang liga. At dito rin naglaro si Kai kaya hindi na bago sa kanya ang international level. So ngayon, super frontline ng Gilas. Ngayon, isipin mo to ha, kapag naging local na si Ange Kwame, matapos ang kanyang residency at kasama pa sina AJ Edu, Junmar Fajardo, Kai Sotto, Mike Phillips, Malik Diouf, at kung available si Jordan Clarkson, halos wala nang makakatalo po sa ilalim. Dito kasi tayo kadalasang natatalo sa rebounds, second chance points, interior defense. Pero kapag kompleto, automatic upgrade ang Gilas. So ngayon, NBA dream ni Kai. Ayon sa NBA champion na si Danny Green, malaki ang chance ni Kai sa NBA kung mag-Division 1 siya sa US. Kailangan lang niya ipakita ang kanyang consistency at work ethic. At tandaan, 7'3" ang height niya. Hindi yan basta-basta. Kapag nakamatch up niya ang NBA prospects at natalo niya, automatic radar ng scouts yan. Kung wala si Kai, may Kwame. So ngayon, dito naman tayo sa ibang segment. Kung wala si Kai, may Kwame pa tayo. Reality check ha, hindi laging available si Kai. Pero good news, may Ange Kwame tayo bilang fallback. At kung magsama sila, Twin Tower nightmare para sa kalaban. So ngayon, import issue, Bol Bol sa PBA. Ngayon naman, lipat tayo sa mainit na usapan, ang debut ni Bol Bol sa Philippine Basketball Association. Sa simula, solid, halimaw, NBA vibes. Pero, lumabas ang problema. Napagod agad sa second quarter, ball dominant siya, lahat gumagawa, mataas ang dribble, madaling maagawan, nahirapan sa physicality ng PBA. Kahit mga guards, kaya siyang i-pressure. So ngayon, may body language at depensa. Mas napansin pa na bumaba ang kanyang shooting efficiency, hindi agad bumabalik sa depensa. May moments na parang nawawalan ng gana. At dahil dito, nakabalik sa laro ang Rain or Shine Elasto Painters laban sa TNT Tropang 5G. So ngayon, mind games ng mga Pinoy. Hindi lang laro, mind games din. Mga PBA players ng asar, nang intimidate, sinubukan ang mental toughness ni Bol Bol. At dito nasusubok kung legit ba siya o hype lang. So ano ang conclusion? Sa Gilas, mas malakas kapag kompleto. Kai Sotto equals game changer, Kwame equals safety net. Kay Bol Bol naman, may talent, may struggle sa system, kailangan mag-adjust sa PBA physicality. So ikaw mga ka-sports, kung 1 to 10, gaano kagaling ang debut ni Bol Bol? At sa tingin mo, hanggang saan mararating ng Gilas kapag kompleto? Like, share, and subscribe, and don't forget to hit the bell para updated tayo pareho sa mundo ng basketball world. Laban Pilipinas puso, so paano? Ingat po kayo. Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball habang nanunood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan, and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat!